OFW sa Saudi Arabia, pinatay ng katrabaho nitong Kenyan dahil di umano sa matinding inggit nito sa biktima. Ito nga ang karumaldumal na sinapit ng isa nating kababayang OFW sa Dammam, Saudi Arabia. Dahil napatay ito sa saksak, September 15, huling nakausap ng kanyang palad, September 27, ay nabalitaan na lang ng pamilya sa Pilipinas na ito ay pinatay sa loob ng bahay ng kanyang amo. Sa pag-usad nga ng kaso ay napag-alaman ng mga otoridad na kasamahan lang pala ni Marjorie sa trabaho ang tunay na may sala. Dahil matindi di umano ang nararamdamang inggit nito sa biktima dahil mahal na mahal pala ito ng kanyang mga amo, si Kabayan. Sino nga ba si Marjorie B.I. Garcia? Si Marjorie B.I. Garcia, 32 years old, may asawa at mayroon itong 2 anak. Tubong Barangay Binloc, Bunuan, Dagupan City. Na pangalawa sa 7 magkakapatid. September 15, huling nakausap ni Tito Garcia, asawa ni Marjorie, ngunit kinutuban na daw ito na lumipas ng ilang araw ay walang matanggap na tawag mula kay Marjorie. Taong 2021 ay lumipad pa Saudi ang biktima sa pag-asang makaipon ito para sa kanyang 2 anak. Paalala ko lang po sa ating lahat, huwag po nating pairalin ang inggit dahil ang inggit ay pagmumulan ng galit. Kung sino man yung taong ating kinaiinggitan, gawin na lang natin silang inspirasyon instead na ating siraan or sirain ang kanilang buhay at maputol ang kanilang mga pangarap. Si Marjorie, yung mahal ng kanyang amo at hindi lamang tayo ang nagluluksa, kundi pati yung kanyang mga Arab na mga employers. Emosyonal na sinalubong ng kanyang mga kaanak ang pagdating ng labi kanina ng overseas Filipino worker na si Marjorie Garcia na napatay sa saksak sa Saudi Arabia. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, September 27 nang malaman nila ang pagkamatay ng OFW. Sinasabing inggit umano ang pinagmulan ng galit ng kanyang katrabaho, kaya't nagawa nitong saksakin si Marjorie. Sa kwento sa amin, parang nagkakainggitan eh. Kasi nga mahal na mahal siya nung kanyang amo eh. So sa trabaho, ang binibigay sa kanya ay mga personal, magaang, dinagdagan siya ng isa pang kasama para nga gumaang yung kanyang trabaho. So doon nagsimula. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, lubos ding nagdadalamhati sa pagkawala ni Marjorie ang recruitment agency nito, maging ang kanyang Arab employers. Nangako naman ang ahensya na ibibigay nito ang lahat ng assistance na maaaring makuha ng mga naulilang kaanak ni Marjorie, lalo na ang kanyang 2 anak. Kabilang na dito ang 220,000 pesos na financial assistance, 15,000 pesos livelihood program at 5,000 pesos na tulong para sa scholarship ng kanyang anak. Nilinaw din ng OWA na tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng tulong at suporta sa pamilya ng OFW. Samantala, agad na ibinyahe pa uwi ng Pangasinan ang labi ni Marjorie kung saan siya ibuburol at inaasahang bibigyan rin ng isang hero's welcome. Sisikapin natin na mabigyan siya ng parangal. Welcome. Iuwi natin siya with a hero's welcome. Ayon sa OWA, sa ngayon ay nakakulong na sa Saudi Arabia ang suspect sa pagpatay kay Marjorie na sinasabing isang Kenyan citizen. Patuloy din ang isinasagawang investigasyon sa kaso ukol dito.